So ngayon, magsa-start tayo. Dito sa project natin, okay naman siguro yung nauna nating project. Ang gagawin natin ngayon is gagawa ako ng index.php. So ngayon, dito sa index.php, makikita natin dito, uh, uh, ito nagre-redirect pag halimbawa pupunta tayo sa index. So, proceed na tayo sa connection. Ito sa connection, paano ba ginagawa yung connection? So, ito start tayo. Punta tayo dito sa SAM. Ito. And then, i-click natin tong admin. And then, pupunta tayo dito sa PHP My Admin. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon is mag-create tayo ng database. So, ito, kita mo tong new. Click mo lang tong new. Nakagawa na ako. Pag new mo to, pagka-create mo ng new, lalabas tong database. Create database. So, ang ginawa ko is nag-create ako ng project. Ayan, dito na tayo. Project, ito. Lagay mo na yung kahit anong database name mo or anong pangalan ng system nyo para mas mag-sync yung database name tsaka yung program. And then, pagka-create nyo na, ganito na lalabas. Nakikita nyo dito sa gilid. Ayan, yung project. So, itong project database, wala pa tong laman. Lalagyan natin siya ngayon ng entity. So, ano ba yung mga entity? Ngayon, meron tayong tinatawag na mga users. Users. Ito lang muna yung tataka natin. And then sa users create na table name, then sa users, maglalagay tayo ng ID. And then, ang type is int, ang values niya is 11, and then naka AI or auto increment para ito yung gagawin nating unique identifier. So specific lang natin kasi baka magka-conflict. User ID ang tawag dito. So user ID in length values is 11 and then auto increment. Then gawa tayo dito ng first name. Dapat naka-varchar and then 255. Ang length values ng 255, ilan yung tatanggapin na string, character key or letters sa isang field. 255 and then wag mo i-auto increment kasi hindi naman to number or hindi to siya unique identifier. And then last name, then varchar pa din, and then 55, and then last would be the email. Dadagdag tayo pala. Varchar, 55. Dadagdag tayo ng pagka-go mo, super, then varchar, 55. Then pagka-save mo, automatic, ayan,